Tawag ko yung asawa ko. Wala. Hanggang sa makita ko sa gilid yung lamesang tinatayuan ng nag-iisang Santo Niño. Para bang pinapaalala nito na magdasal ako noon. Doon na pumasok sa isip ko ang isa sa mga dasal na lagi kong binibigkas mula nang marinig ko ito sa isang pari sa misa. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on us, a sinner. Paulit-ulit kong ginagawa yon hanggang sa mismong harapan ko ay unti-unting naglaho ang imahe ng asong nginangat-ngat ang tiyan ko. Dilat na dilat ako, Sir Seth, mula dun sa masamang panaginip ko hanggang totaling magising ako noon. Talagang naglaho lamang sa paningin ko ang nilalang pero ang pintuan bukas. Kung ano ang itsura ng lahat sa panaginip ko. Ganon na ganon. Nung naigagalaw ko na ang katawan ko ay dali-dali akong bumangon. Meron akong naramdamang hapdi sa tiyan ko kung saan hiniwa ng nilalang na yun sa panaginip ko pero walang sugat. Sadyang mapti lang. Pagkatapos nun, bukas pa ang pintuan na lagi ko namang sinasara. Napatitig ako sa labas at tanaw na tanaw ko ang isang matandang babaeng palabas ng tarangkahan ng tinutuluyan namin. Nagmadali akong tumayo at lumabas nun. Inang? Inang! Tawag ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Inang yon. Nagmadali akong tumayo at lumabas nun. Dumiretso ako ng kalye at hinabol ko siya. Naabutan ko. Inang, anong ginagawa mo sa bahay? Sabi niya, napadaan lamang daw siya para mangamusta. At dahil tulog ako ay umalis na lamang siya dahil ayaw na niya akong maabala pa. Nararamdaman ko pa rin ang panginginig at takot sa katawan ko pero mas inuna ko pa siyang habulin nun. Sinabi ko sa kanya na pwede naman na siyang bumalik pero ayaw na niya. Ang dahilan niya ay sasaglit lamang din umano sana siya para silipin ako. At dahil maayos naman ako ay aalis na siya at meron na siyang pupuntahan nun. Hindi ko na siya pinilit noong oras na yon at dumating na nga ang araw na malapit na rin kaming lumipat. Bilang ako na walang trabaho, ay dinahandahan ko ang pagdadala ng gamit namin. Minsan sakay ng tricycle kung marami. Minsan ay kapag simpleng bitbitin lamang at para makatipid ay nilalakad ko na lamang bilang pagpapahangin. Sa tuwing nagpapahatid ako ng mga gamit doon, may mga napapansin lamang ako. Yung mga titig ng mga tagaron, hindi maalis sa akin. Hinahabol ako ng tingin. At umaalis lamang ang mga titig nila kapag nakababa na ako sa bahay ni Inang. O di kaya ay lumalabas na si Inang sa bahay niya. Unti-unti ko na rin inaasikaso ang kwarto nun. Maganda siya, maliwalas ang pagkakagawa at kahit na nasa gilid at bandang pababa ng hagdan, mahangin pa rin dahil malaki ang bintanang derehas dun banda. Isang beses na ginabi ako ng pag-uwi, galing kay Inang, dahil napatagal ang kwentuhan namin. Napansin ko na may sumusunod sa akin nun. Yang lugar pa naman na babagtasin mo, lupa lang. Tapos maraming kapunuan. At yung ibang mga bahay ay loob na loob pa ng kani-kanilang lupain. At bawat bahay ay nababakuran ng mga matataas na bakod na gawa sa kawayan o di kaya sa mga maliliit na bamboo. Siyempre, natakot ako nun. Nakayapak lamang itong babae na ito tapos nakasalakot pa. Nakaduster. Dali-dali kong binilisan ang lakad ko. At pagkaliko ko dun sa may kanto, dun na niya ako hinabol. Sisigaw na sana ako pero bigla siyang nagsalita ng, "Huy, miss! Shh!
Hindi kita anuhin. Ano ka ba? Huminga-hinga ka muna. Hinatak niya ako noon.